Nga pa na ano, bali shout out mga taga Davao dyan. Sana'y ako inyong mapatawad or patatawarin sa aking gagawin ngayon. Kasi sasagutin ko lang naman yung katanungan, no, ng kababayan natin, kapwa Pilipino na hindi taga Davao. Sabi niya kasi, saan daw ba talaga magandang manirahan dito sa Davao City at lilipat daw silang pamilya. So patay na, wala na. So ibig ko sabihin sa mga taga Davao dyan, no, no open po, no, pagpapasensyahan nyo na ako. Sana ako inyong mapatawad pa, no. At pwede ko naman sanang sabihin ano, wag na kayong lumipat dito at hindi magandang tirahan ng Davao gawa nung unang-una ano, amoy durian dito, mabaho, no. So amoy durian sa Davao, hindi nakakatuwa. Kaya wag kayong lumipat sa Davao City. Tsaka hindi dito safe ano, tirahan kasi may mga aswang. Hindi ligtas ang Davao para ano, dalhin ang inyong pamilya dito at ano, lumipat dito kay titira. Kasi nga may mga aswang dito pagka ano, midnight, no. May mga tikbalang, may mga tik-tik, aswang at kung ano pang mga ano diyan, no, mga maligno. Hindi ako natatawa lang kasi ano lang naman yun, kumbaga parang sarcasm. Kasi madalas ka tayo nakikita ng ganong komento sa ano sa mga comment box, no. Lahat ng platform mapa-blow up, mapa-purple up. Purple up ba yung TikTok? Ano bang kulay ng TikTok? Basta sa TikTok, blow up is Facebook, tapos red ups naman ay ang itong ano, YouTube. So yun na nga, no, bali wag na daw promote sa Davao City. Nagsisiksika na tayo dito, no. Nagkakaubusan na ng mga sasakyan, ng mga jeep. Wala nang ano, walang nang matirhan. Ay, ibig ko sabihin wala nang maupuan. So pahirapan na yung mga taga Davao dito during commute, during rush hour, I mean peak hour. So yun, sorry naman, pero hindi, marami pa rin namang talagang lugar sa Davao City na pwedeng tirhan. Hindi lang naman kasi tayo dito nag-o-offer ng downtown area or population district. So yun, ang sagot ko doon sa nagtatanong kung saan nga ba talaga magandang tumira dito sa Davao City. So yun lang, ang sinabi ko sa kanya, maraming pwedeng tirhan, depende sa preferences, no. Maaring Latveria. So napakaraming pwedeng tirhan sa Davao, depende sa inyong trip, no, sa inyong preferences. Ngayon kung kayo ano, gusto niyo ng downtown area, population district, so doon kayo sa population district. O nga pala, itong pinanggalingan natin ngayon dito is ano to ha, barangay Matina Aplaya. So Matina Aplaya, so itong area na to dito is ano siya, Talomo District. So dito sa Davao City maraming ano lugar. I mean, meron tayong ano dito, meron kaming 11 administrative districts at meron kaming 3 congressional districts. So ano nga ba yung ano, 3 congressional districts? So that's District 1, District 2 and District 3. So ano nga ba yung ano 11 administrative districts? So yung 11 administrative districts is yun po yung Poblacion District, Agdao District, Buhangin District, Bunawan District, Pakibato District, Marilog District, Tugbok District, Kalinan District, Toril District, Talomo District, and Mintal District. So yung 11 districts na yon is may kanya-kanyang ano yun sila, no, lugar. May kanya-kanya silang pagkakaiba. Pag-usapan natin yan. Bababa lang muna tayo doon sa may tulay. So yun, no, bababa, nakababa na tayo mura sa ano, tulay. Lapit lang naman, pwedeng lakarin. Pero syempre, alam nyo naman na ano, okay na ako sa paglalakad kanina sa may Ruhas tsaka dito. So sapat na i-resisyon na sa akin yun. Anyway, balikan natin yung ano, yung 11 administrative district dito sa Davao City. Yun ang ano, so bawat administrative districts ay makanya-kanya silang ano, mga may offer. So hindi na para tumadaanan dito na tulay. Parang meron silang ginagawang ano dito, renovation. Okay, ito pala. So dito sa Davao, yun nga 11 administrative districts, no. So ngayon, depende ho yan sa inyo kung anong preference ho ninyo talaga. Gusto niyo yung province feels? Gusto niyo ba ay gusto niyo yung syudad? Gusto niyo yung barangay? Gusto niyo yung suburban area? Gusto niyo yung rural area? Gusto niyo tahimik? Gusto niyo talagang fresh ang hangin?
yung may fogs pa sa umaga. So marami tayo dito mapapipilian sa Davao City. Kaya na lang bahala, no? Kung ano yung mga preferences nga. So ngayon, magsimula ho tayo sa Poblacion District. So from the word Poblacion, from the word downtown area, Poblacion District, ano siya? Poblacion, no? City proper. So, kung hanap mo is malapit sa City Hall, malapit sa mga shopping malls, walking distance lang talaga sa mga city tours, no? Sa mga tourist spots or sa mga main attraction, no? Sa Davao City. So for example, City Hall, isa yan sa ano natin Finiflix, no? Main attraction. Malapit lang din siya sa Bangkirohan Public Market and City Hall, tapos Rojas Night Market. Malapit sa mga universities like Ateneo, di Davao University, University of Immaculate Conception, UIC, Brokenshire, one ride, pero malapit pa rin yun, no? Within ano pa rin yun, vicinity of Poblacion District. Davao Doctors Hospital, San Pedro College, ano pa, Holy Cross of Davao. Sa mga shopping malls naman, Gaisano Mall of Davao, Gaisano Grand Ilustre, malapit din sa SM Ecoland kahit paano. Although part pa rin ba ng Poblacion, tama, part pa rin ng Poblacion District ang SM Ecoland kasi ano siya, no, Barangay Bukana. So ano pa rin ba, ano pa mga shopping malls malapit? Abresa de Ayala Shopping Mall, di ba? Victoria Plaza Mall, SCCC, VP, SM lang ng Premier, malapit din, one ride, gano'n, no? So Poblacion District. So kung talagang hanapin mo mga townships, kunyari may mga hospitals, universities, mga public markets, meron tayo sa Poblacion District. So para sa akin, kung ako papipiliin, gaya naman talaga sa ginawa ko ngayon, ako'y nakatira malapit lang talaga sa downtown area. I mean Poblacion District, no? So downtown area talaga, like kung pupunta ko ng City Hall, as you can see naman, kung ikaw ay nanonood sa aking vlog na hindi ka taga Davao, kung napapansin mo, puro panay flex ako sa city proper. City Hall, Bangkirohan Public Market, Rojas Night Market, CM Recto, yung walang gawad ng kuryente, walang mga spaghetti wires, San Pedro Street, Uyang Gurin, Coastal, Seawall, Magsaysay Park. So yun kasi yung parte na yun ay mga Poblacion area lang yun. So ako located lang din sa Poblacion District, no? So ngayon, kung gusto mo rin naman ng medyo ayaw mo ng masyadong urban area, yung parang city feels pa rin naman, para pa rin siyang Poblacion District, so pwede kang pumunta ng Agdao District. Pero ganun pa rin Agdao District, so ano siya, parang considered as ano na rin siya, downtown area, no, Poblacion District. So I might say na punta ka na lang sa Buhangin District. So yung Buhangin District naman, medyo ano na yun, no, medyo may kalayuan na ho yan sa City Hall of Davao, sa city proper. One ride lang din naman, hindi naman ganun kalayo, like siguro mga 6 to 7 km away from the heart of the city. So ibig sabihin nun, kung ikay nag-aaral sa or meron kayong mga estudyante, lilipat kayo ng Davao City, so yun, preferably pa rin ang Buhangin, Barangay Buhangin, Buhangin proper, or somewhere in Buhangin. So pwede kayong pumunta ng downtown area, one ride or two rides, depende sa inyong location na titirhan. Tapos university, marami namang mga colleges din sa sa Buhangin. Meron tayong Davao Jones Academy, although di ako sure kung open pa ba, parang close na yata, no? So meron tayong dyan, Jose Maria College, that's sa Barangay Comunal, Buhangin District. Meron tayong Jose Maria College is run by Pastor Apollo Kibuloy and Company, or Kingdom of Jesus Christ. DMMA College, no? Maritime, Seaman, isa yan sa pinaka high-end na maritime school sa Davao, ang DMMA. Marami, no? Ano pa ba mga colleges sa Davao City? Na nga dyan, pakilapag, no? Pakicomment. Yan na, LPU Davao, di ba? Lyceum of the Philippines University, Davao City Branch. So, airport, malapit lang din sa airport. Meron din siyempre yung palengke. Sa bawat administrative districts kami dito, meron kaming mga public market. Meron din kami mga shopping malls. So kapag Buhangin District, meron silang City Gate, Buhangin, Gaisano Grand City Gate, meron silang SCCC Mall Buhangin, and soon to open ang Santa Lucia Mall. Ngayon naman, kapag okay na tayo doon sa ng Buhangin, so dito tayo, ito Talomo District, itong kinatatayuan ho natin, ito ay Barangay Matina, Talomo District. So ito, ka-distrito mo si Duterte, ang mga Duterte family. So sila ay bumuboto dyan sa unahan. Asan yung Drans, Drans Daniel A. Rodriguez National High School.
So diyan sila nagkakast ng kailang votes every election. Kasi dito sila nahatira, no? Talomo District, Barangay Bangkal. Or Bangkal, Barangay Matina, Talomo District, Davao City. So meron silang ano dito, shopping mall. Ito, for example, Centerpoint Plaza. Shopping mall 'yan, no? Parang ano siya, parang Latchmi. Basta shopping mall pa rin, Centerpoint Plaza. Merong Jollibee, merong McDonald's, Chowking. Merong eskwelahan dito sa unahan, merong Precious International School, no? Kung nyari meron kayong ano, mga estudyante, no? Grade schooler. So pwede kayo diyan. Meron dito yung Ateneo de Davao, Ateneo de Davao University Senior High School dito sa unahan. Ayan. Ano pa ba mga colleges dito sa sa bandang Talomo District? Yun, Mapua, Malayan Colleges. O one ride lang yun mula rito. Malayan Colleges. And ano pa? PWC, no? Sa Mayhona Subdivision or Philippine Women's College, kung saan dyan nag-aaral ang mga anak ni Pangulong Duterte. Sila si VP Sara, sila Kung Pulong, no? Sila Mayor Basti, so dyan sila nag-aaral. And ano pa ba mga eskwelahan dito na malapit lang within the vicinity of Talomo District. So, tapos meron silang public market. Ito dito, zoom in natin ha. Ayan. Public market. So kung gusto mo talaga ng medyo malayong konti, medyo province feels na may pagkasyudad, so itong Talomo District is recommended siya. Kaso nga lang traffic pa rin sa area na to dito. So medyo kung ako papipiliin, ayoko dito kasi traffic pa rin eh. So kung traffic lang din naman na pag-uusapan, doon na ako sa downtown area, Poblacion District. Okay? Tapos merong sontorized na Davao Global Township. Township yan, no? Merong lifestyle mall, merong shopping mall, lifestyle mall, mga ganun, no? Merong hospital. Basta maganda doon, may park, tsaka eskwelahan. Ano yata, Lasal. So yun lang, Talomo District. Tapos ano pa ba? Buhangin, Talomo. Meron tayong Toril District. Maganda rin ang Toril District. Maraming colleges din. Meron silang St. Peter College. Meron silang may Holy Cross ba sa Toril? Meron basta may mga colleges marami doon, mga universities, colleges, no? Sa Toril, Barangay Toril District. Hospital meron din. Palengke, nako, ganda ng palengke nila doon. Ang presko ng di hamak na mas masarap. Di hamak na mas fresh ang kailang mga isda kumpara sa Bangkeron Public Market. I mean, ganun pa rin naman, mas presko rin naman ang fresh from the cuts din naman yung isda sa Bangkeron Public Market. Pero isipin niyo na lang na di hamak na mas presko yung isda sa Toril District kasi doon talaga yung daungan, no? Yung ating port, fish ports, yun. So from Toril ibabiyahe pa yung papuntang Bangkerohan Public Market. Tsaka murang prutas din, marami din, no? So Toril District, downtown area ng Toril. So meron silang Gaisano Mall, sontorized na SM, at meron silang Gaisano Grand. Meron silang Jollibee, Chowking, lahat kompleto na rin doon talaga sa Toril District. So kung lilipat kayo ng Davao City, doon maganda rin doon sa Toril. Medyo distansya nga lang siya sa Davao City, like isang oras. Kapag walang traffic, gaya nito, madaling araw, so nasa mga yan nasa mga 30 to 40 minutes yung magiging biyahe niyan, depende sa takbo ng mga driver ng mga oso-oso. Pero mahina na, mabagal yung takbo rito kasi may mga speed gun shooter dyan sa unahan, dito sa area na to, dito sa may Bangkal. So Toril, no, recommended. Ang Mental, okay rin ang Mental kasi within the highway, doon din makikita meron din silang eskwelahan, may college din sila, meron silang Holy Child, merong UM, di ba, tsaka Yosef sa may Mental area. Meron silang public market, masarap ang mga prutas sila doon sa palengke nila sa may Mental. Tapos Kalinan, yun ang malayo. Pero maganda ang Kalinan kasi parang syudad na rin, no? Meron din silang mall, may Jollibee, meron silang palengke, nako, daming prutas gulay doon, napakamura pati. Tsaka malamig maghinaw lalo pag gabi. So Kalinan, so para sa akin, hindi para sa akin ang Kalinan gawa nung nakalungkot. Ayoko sa malamig maghinaw kasi malungkot. Hindi siya pwede sa mga single kagaya ko. So kung single ka, so I prefer na sa may downtown area talaga, no, yung kapag hindi ka makakaramdam talaga ng lungkot ever kasi nga maraming tao, marami kang makikita, di ba? Marami kang makikita ng mga sasakyan dumadaan, may mga ingay ng mga sasakyan, busina, yun. So kapag when boredom strike din naman, ang bilis ko lang din makahanap ng makasakay ng taxi, makapunta sa kung saan ko gustong pumunta. Samantala doon sa may Kalinan, so mag-aantay ka pa although may biyahe naman lagi 24/7 ng mga meron silang parang L300 van, meron silang Anil, meron silang jeep, at meron ding mga buses, no?
galing sa Bukidnon and Cagayan de Oro City. So madali ka lang din makapunta sa Davao City. Accessible pa rin naman. Yun nga lang, napakalayo. Nasubukan ko na dati ha na ma-assigned sa Davao, bali, syempre downtown ako nakatira, tapos yung trabaho ko, office namin sa may Kalinan, Poblasyon Kalinan. So ang layo, like ako talagang sayang yung isang oras mahigit na yung magiging biyahe. So gigising ako na maaga at yung tulog, yung antok ko, doon ko na lang itutuloy yung tulog sa sasakyan. Di ba? So paano na rin ako nasa Manila that time nung ako yung na-assign. So ang ginawa ko, I decided na rent na lang, mangupahan na lang doon sa may Kalinan poblasyon nila, sa may Kalinan area. Doon lang, malapit lang din. Medyo barangay na ng konti, pero lapit lang, no? Walking distance lang siya kung gugustuhin mo maglakad. Pero syempre may mga may mga tricycle. So yun, Kalinan District, minsan ko nang nanirahan doon. Kaso nga lang, malungkot doon, Maginaw. So hindi siya pwede nga sa mga single kagaya ko. Mura lang ang upahan doon. So ibig sabihin, kung pamilyado kayo, pwede kayo doon, no? 4, 5 membro ng pamilya. So pwede kayo mangupahan doon, mas mura ang bahay sa Kalinan kumpara dito sa downtown area sa Davao City. Pero kaya na nga, kung solo, single ka at ayaw mo nang maboboard ka, di ba? Or baka ma-depress ka lang sa sobrang tahimik at ginaw, lamig, so wag ka doon sa Kalinan. So mas okay pa yung Turel. Mas recommended ko pa siya kasi lang talaga siya, mas malapit siya papuntang Davao City downtown area kumpara sa Kalinan to Davao City area. And kapag ka naman gusto mo talagang malayong malayo, gusto mo talaga yung province feels like Baguio City, ganon ang datingan, ang level, so punta ka ng Marilog District. Yun, unahan lang ang yun, unahan ng Kalinan. Kung sabi ko sa iyo malamig, magina na ang Kalinan, much more doon sa may Marilog District. Ang Marilog District is siyang parang boundary ng Davao City and Bukidnon, kaya sa tinawag na Buda, Bukidnon Davao Road. So yun na yung makikita mo doon yung mga sea of clouds. Ang ganda, no? Sarap uminom ng tsokolate doon sa lugar na yun. So para sa akin, hindi rin siya, lalong hindi ako pwede doon kasi nga baka magpaktiwa ka lang ako doon sa sobrang lungkot, no? Kasi nga napakalayo, tsaka ang ginaw, malamig. So pass. So kung gusto niyo talaga yung parang Baguio feel, so doon kayo sa Marilog District. Mura ang bahay doon, panigurado. And I'm not sure kung may nagpapa-opa ng doon, bahay or mga natitinda ng mga properties, marami, pero nagpapa-opa, I don't know kung mayroon. So yun, ano pa bang puntahan natin? Pakibato District, kung gusto niyo talaga ng medyo malayo-layo sa Kabayhasnan, yun ha, medyo siya talaga, medyo isolated na lugar. So I prefer or I suggest Pakibato District. Ang Pakibato District is yun po yung hindi naman lahat ng barangay na nasasakupan ng Pakibato District is talaga, no, like malayo sa Kabihasnan. May mga area din naman hindi ko na mabanggit yung mga barangay, basta malapit lang din sila sa may Bunawan area. Malapit sila sa may Panabo City. So basta may mga area din naman na kita paano may tao, no. Ibig sabihin, abot din naman ng serbisyo ng publiko Davao City pa ba naman, di ba? So dito sa Davao City, walang malayo. Hindi uso dito yung malapit sa Sandok, wala. Yung malayo sa Kabihasnan, yung out of reach na ng government services, hindi. Yan, dati pa man nung wala pang kalsada, direct Davao City papuntang downtown Davao, papuntang Pakibato District, Davao City, wala pang kalsada noon. So ang ginagawa ng mga Duterte para makarating sa lugar nila ay sumasakay ng helicopter, no? Chopper. So maraming thank you kaya Pastor Apollo Kibuloy sa pagpapahiram ng kanyang mga helicopter. Katuwang talaga yung mga itong si Apollo Kibuloy, no? Iboto natin yan sa pagka-senador. Malaking tulong yan. Hindi lang dati nga hindi pa nga yan politician, hindi pa yan senador. Ang dami nang nagawang pagkakawang gawa, no, sa mga Pilipino, kababayan natin. So pinagamit niya yung mga chopper niya kaya dating mayor, kay former President Duterte, no, mayor pa yan, no. Kaya isa yan sa naging kabalikat, no, kasangga ni Mayor Rodrigo Duterte, President Rodrigo Duterte sa kanyang mga public services. So kahit malalayong lugar, hindi hadlang para mapuntahan, no. So abot kamay pa rin ang serbisyo dahil nga sa helicopter chopper nitong Kingdom of Jesus Christ. And yun na yun. Bali, ba meron sa Pakibato District? Syempre, mga native tribes, no? Doon yung mga natin, marami tayong mga kababayan, mga katutubong mga taga Davao. Tapos yun, nakapunta na ako doon, daming kamuti, manok, yung mga tapol. Yan, yung kulay black, yung kulay itim. Patani, yun, patani na manok. Yun ba yun? Tama ba yun, patani?
Anyway, so yun, Pakibato District. Malamig din naman syempre. Yun nga lang, medyo ano siya, isolated na area. Mas malapit kayo sa bandang Davao del Norte. So kunyari, yun, Davao del Norte. And ano pa, Bunawan District. So yun, yun ang mga barangay Bunawan, Lasang. I don't know ang Lasang kung parte ba siya ng Bunawan District or Pakibato District. I don't know, no? So let me know in the comment box. Hindi ko na masyadong familiar. Basta yun, bandang Tibongko. Parte ng ano yan, Bunawan District. So yun, malapit lang din naman siya sa ano, Davao City tsaka Panabo City within the highway. I mean, ano lang siya, no? Hindi siya ganun, hindi siya isolated itong Bunawan District. So okay na rin na Bunawan District tirhan. Kasi meron silang public market, meron din silang ano, may college ba sila? Parang meron, no, UM. I don't know. So yun. Poblacion District, Agdao District is downtown area pa rin naman na may i-consider yun. So kung ayaw niya ng traffic, ayaw niya ng medyo magulo, medyo maingay, like lalo kapag peak hour. So wag kayo sa Poblacion District tumira, wag kayo sa Matina District, wag din. I mean, kung ano, Talomo District, kasi ano to dito. Although mayroong barangay sa Talomo District na payapa. So Barangay Langob and Barangay Magtuod. Yan, yung mga area na yon ay okay na din naman tirahan kasi bulubundukin talaga siya, no. Malamig din doon dati, di ko alam ngayon. Basta maganda ang view sa Magtuod and Barangay Langob and Barangay Magtuod. So ano pa ba? Nabanggit ka na ba lahat ng ano, poblasyon? I mean, ano, mga distrito? Ako, Tugbok District yun. Maganda rin yun. Province fields yan ng Tugbok District. Tsaka, ano pa? Mintal District. Catalunang Grande. Saan ba sakop? Parang ano, no? Tugbok District ang ano, Catalunang Grande. Anyway, sila siguro. Maraming tingin sa mga nanonood. At okay na tayo dito. Sana ay nasagot ko ang katanungan. So, kung kayo lilipat ito sa Davao City, still available pa rin ang ano natin. Davao City, napakalawak. Ang dami namin pwedeng may offer sa inyo dito na pwedeng tirhan, no? Hindi lang naman kasi pwedeng hindi lang naman kasi downtown area, hindi lang naman kasi Poblacion District yung ano, yung pwedeng tirhan dito. Marami. Alright. So that's all for this video. Thank you for watching.